kausa na imong itugot umahan nga mong mahibaluan. Yung pulong balaan sa Diyos. Help us, prepare us na maging tapos kami yung balaan pulong among masabtan o among kinabuhi Ginoo. Pantang kami nagpanaw sa imong attribute, sa imong kamatilos-anon mga biyahe sa bangko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maglingkod ta. Welcome sa tanan and I love you sa inyong tanan. Salamat kayo sa ibang pamilya sa GCSB, iniha, sa pamilya nyo, matod sa New Paradise. O giyatong ato mga isuon nga niya uban nato ron. Salamat kaniya kamo pagluyo kita sa pagkaulog sa kaayo sa Ginoo, iyan naman alon sulod sa 40 na di katuig nag-access no hindi nga simbahan dahil ginigamit ng mga leaders para ma-sustain, dahil mga gamit ng mga kaigsunan para hindi mapalago. Kumaman ang iglesia as living organism, no? Pag mutubo na siya, hindi mo nakapungan, mutubo kita. Tumagke, ang Ginoo nga panalangin ni Ana sa usa ka iglesia na bukit man no, dalay mo ng Diyos. So this time, as we celebrate sa ika-Pagdalibika tuig, so ang atong kamalandungan ng mensahe, o niya guluhan, celebrating God's faithfulness. Nga atong ibuha sa Salmo, kaya sila po nag-celebrate sa faithfulness sa Ginoo. Nagipadayak niya kang salmista Ethan, no kaya si Ethan. So kini nga kapitulo, mao ni ang katapusang kapitulo sa gitawag og ikatulo nga basahon sa Hebrew nga scripture no mga ang Salmo magud lima na ka basahon sa Hebrew. So kay ikatulo nga basahon ang last chapter ana 89 tanaw na ika-90 di ba gitawag ng ika-4 nga basahon ato ka ikatulo natulod din kang Ethan. Sa Hebrew na is maskil man na maskil ni Ethan. Buting sa maskil ka ng enlightenment ba? Padayagan si Ethan sa Diyos. Kanya naghimo siya ng psalms. Ang psalm mo, gimo nila ng prayer na kanta. O gikuha na ni Ethan, yung gisbutan ni Ethan diha, ang faithfulness sa Diyos. Nagto sa tayo David o sa kaliwat ni David. So muna atong tagaan o paghisgutan this morning, si Ethan, yung may background sa kinabuhi Ethan, usa ka maalamong tao sa Jerusalem during David and Solomon. Pero mas maalamong si Solomon sa iya. Kaya di-promote na ginutin na sa Ginoo. So siya usa ka maalamong tao panahon ni David o ni Solomon. Nakita niya kung giunsa pagpanalangin ang Israel. So this psalmist kaliwat ni siya ni Isra. Kita ba siya o maskil ni Ethan nga Israhanon. Okay, so muna ang gawin background niya. So muna ang Diyos for 49 years siya faithful sa MCCSB, formerly Mangagoy Baptist Church. Karoon ay muna ni siya o Mangagoy Community Church of Southern Baptist, and Diyos faithful from the beginning. And He remains faithful sa tanang panahon. Sa tanang sitwasyon nga naagian ang mga iglesia, ang Ginoo faithful. Ay ups and downs sa kasaysayan sa usa ka iglesia. Pero ang Diyos, matod niya, kung kamo dili faithful, di tumatakdan sa inyong unfaithful. Magapabilin siyang faithful. Kumanayan di sulti sa iyang pulong. So, mo ni karon nga yabot kita nining katnaa pag-celebrate sa faithfulness sa Ginoo ni mga panahon na. Pero yung mga panahon na ay pundasyon anak, why God remains faithful all the time. Ang pundasyon anak is yung iya kung kinaiya, no? His attributes. Kinaiya sa Diyos, may pundasyon anak. Kung nagtawag nga ito, God is holy. Diba? So, ano ba sa Biblia? Napay, isulit sa Biblia nga pagbalaan ka mo, kaya pagbalaan, naghanap sa Biblia. So, para naman sa 1 Peter
chapter 1 verse 15 and 16. Kumana, kung magkinabuhi kang dili balaan, he is faithful sa iyong pagkabalaan, and his faithfulness will discipline you. O, discipline ako kanya, gusto niyang magkinabuhi kang balaan, maulawan po di mo anak. Anak ka, no? At nati-assure ang salvation, panahon nga kita kahit po, so siya magkapapiling balaan, yatang disiplinahan sa iyang faithfulness and discipline. Ang Diyos is omnipotent, di ba? O gamahan ng tanan, manang mag-abilis siyang faithful, hindi kaniyang raiban kaniya, no? Sa mga anak ng Gilo, pag magsikyat, may nagpasaylo, bilang ng Gilo, sana mo nag-iikit mo yung dalang. God is omnipresent. Naasa ka ng panahon, mga nagdalahan tayo, sampit niya, pwede. So how many times ako, dahil dito ako sa una, kada makita ng isda, Lord, ihat ng isda, that is prayer. Kung bukati ko kahandok kay laon na kaya, 30 na kalupa. Kung baon na ko, anak, inamdong ka andas, pamput, anak, laon na. Lord, Lord, na shit. Ay, siya, gano'n nga ba? Naasya sa ng panahon, hindi na gilawang dagat. Omniscient ang Ginoo. Na ikaw, tayo ko sa iyong sala, magtaguan yung mga asawa, yung ban, never ka makatago sa sala. Guys, inuntiyan nga, ang aso, ikaw makumpong. Ang matingan na ang sala ngayon, ikumpong-kumpong. Pagod ang panahon, yung aso na, may baluan ka. Okay, God is truthful. Matinulanon siya sa panahon. And God is immutable. Hindi siya mausap. Kung matinulanon siya sa una, ang pagkaroon matinulanon ng Diyos. Okay, kumara ang usa sa mga pundasyon nga ng Ginoo faithful. Pero ang sentro sa ating mensahe this morning, 3 specific areas of God's faithfulness in our church. Mga tingin tarong galing tunog ang mga area nga diin ang Diyos faithful sa MCCSB for 49 years. Tulog ka area ang matawag ka na, no? Okay, una, God is faithful to bless, provide MCCSB. Ang sunod anak, God is faithful to protect MCCSB. God is faithful always, even to the MCCSB next generation. Kita lagi panalaginan, saat Ginoo panalaginan niya even our next and 2,000 generation. Kumbaga yan sa ato ning anak anamon. Ato yung naman paghisgot kanang giingon ako nga God is faithful to bless, to provide MCCSB. So din si Itan, si Propita Itan, iya may gimong kanta, no? Yung salmo ba? Prayer, kanta mo, ang itawag ng psalm. Pagday, prayer nila na imong gimong kanta. Wala itong mga kanta karon. Actually, sa unang panahon, wala siya yung baptism na. Ang ina sa unang salmo. Umana ilang gimong na. Parang din ang worship, pinakantay na kita, may tatagot sa single. Ako na salmo na, no? Parang ang salmo pinakataas na chapter in the Bible 150. So kanina pa sa mga alalikon nila, diyan sa ilang pag-celebrate sa faithfulness sa Ginoo. So wala, sita niyo siya, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known. Through generations, I will declare that your love stands. Muna ang gisulti ni Itan sa pagpadayag sa Ginoo sa kung sa iyang himuong alawikon, kung sa himuong niyang salmo. And this, from verse 1 to 6, ipakita niya ni Itan kung diyon sa niya pagpanalangin si David, kung ang kaliwat si David. Hisgutan ni Itan katong saad sa Diyos kang David, kay iblis niya si David, yan itubay mga pinangalan ni David o ang tibuok kaliwat ni David. So ginahisgutan na Itan tungod kay siya naa, no? Naa sa panahon ni David o sa panahon ni Solomon. Bali, nakita niya kung unsay gibuhat sa Diyos, labi na sa saad sa Diyos
ngadto kang David. Kaya ang pingan, iya panalaginan, i-provide niya ang panginahanglanon nakita na di ipan. Kaya gi-form into awit, himo niyang salmo. So kana, ang imong tanawon, kung unsa ang gibuhat sa Dios dito kang David, maupod na ang iyang mahimo diri sa iglesia. Kay kung sila kanang tanawon nimo ang Israel, ihimplo na sila ba? Ihimplo tayo ng history sa Israel kung mag-faithful sila, faithful ang Diyos magabuhos sa iyang mga blessing. Karon kay magulbulan diya sa 40 years sa wilderness, diyan yung makita na kung mag-faithful sila, faithful ang Diyos magbuo mga panalangin. Pero magsige sila supak-supak, grabe yung disiplina nila. May disiplina na buak ang yuta, ikaon sila. May disiplina na itong bitin, ipamaak sila. So, tadhali kayo disiplina na gihimo sa Ginoo sa ila. So, mauna ang makita nimo ka ang Ginoo sa Israel, makita nimo kung sa po iyang buhaton sa Iglesia. So, kung naikalaputan ang history nila, kung imo tanawon sa ato karon the present time, inanaon pod sa Dios ang Iglesia. Pero dili iya ni kanang kitong kalimtan niya saan, kanang siya saan. Panalaginan si David, ang kaliwat ni David, magpabilin sa kanturan, o man Jesus, kaliwat man ni o nagbarog din ang Diyos niya, kaliwala ka mo gawas ang pagka-unfaithfulness sa mga tao, sa tao ni Ginoo, ito man taan, no? Sabi natin magabat sa Biblia. Anang perpudi, grabing gubat. Nag-stelit na, nagkatako na ang gubat, no? From Israel, Hamas to Hezbollah, Hezbollah to Houthi, ang karoon kay kanin Houthi, Hezbollah, Hamas, provided by Iran, karagit ang Iran, ang ilang tagubat sa mga. And then, ang pa sa mga tanaw sa uban, mabira na ang US, mabira na ang Russia, muapil na sa gubat pag mga kahit na maayo. And then, that's the door of the third world war. Pero yung ani na mga igsoon, ang Diyos faithful sa iyang saad sa Israel. Ang Israel, putitado na sa Diyos, iyan ni Saran. So, looy ang mga bansa, mga nasod na magkahilabot niya. Pero kay, di man ipagkita ako sa Ginoo, kung sa kapitol siya sa iyang promise, hindi ko makita kung hapsayran ang dagat. So ako nag-isbutan ko kay i-drive na ako na sa atong celebration sa 9:49 na katuig nag-iampigan sila sa Diyos. Sa December na sa history po sa Israel nga naasinatan ba nagatanaw kung yung ginimong salmo, yung ginimong kanta, hantod ng abot na karon sa atong sanahan. So for 49 years, hapsay ba ang dagan ganunay sa simbahan? May mga panahon din doon kayo, kasi nabot ang mga membro. Napoy mga panahon na nagagubot ang doon. May mga panahon na malipayan tayo ang pastor, diha. May mga panahon na nataw ang pastor, babay na, forever na balik. So, dili, taran mo. Kaya pala ilan? Sa history, nga itong isbutan na nakita na. Pero magkita rin usa ka nagapabilin ng principle is God's faithfulness. Dili siya matakdan sa mga kinaiya sa Israelites, need matakdan sa atong mga kinaiya. Magkapabilin gud siya matinud-anon kung unsa ang iyang isa. So siguro di layo no sa atong mga balita na pinamahilig sa YouTube, ubisan sa ibalita naman sa TV. Dagan na kayo mga religious book, gawa na magpadayon na. Dagan na. Kung napadayon man, pero wala na. Road to ruin. Wala ka ba nung, adila sa Pilipinas, kung ito bang naso. Kung sa Dinagat Island sa una.
Babalik, ikuha ko na pala yun. So, sige, wala ka patay pa daw. Patay yun. Okay. No? Nanawa lang. No, kanina, paano ba? Kanina, kaya siguro tayo yung matawanan. No? Dinagat, Socorro, Davao City. So, nahin muna sila mga star sa balita. No, kauna nga panahon. They are religious group. Sabi mo makita. They are religious group. No, ay naruin sila. Anong padulong sila punta. Kaya isa ba, Davao City na po. Mga padakot. Tagod na. Tungod na sa false doctrine, false practices. Ikaw si Iel Tandri, tatong ibasa, nga ang Ginoo pag panalangin sa iyang mga katawhan. Pero kana sila, mao na ang kuan. Tibay na to sa katong first nga punto na to. Okay. So makita ni mga dili gyud ang Dios mubiya sa iyang saad nga blessing o sa iyang pag-provide sa mga painanglanon sa iyang katawhan. Pananglit dito sa MCCSB. Dito naman ito sa layo, no? So, natagiri itawag o committees. Ay mga komitiba na ito, na yung mga chairperson na yung mga chairman, ibutan sa Ginoo. So, kana sila gamit ko sa Ginoo pag-sustain sa simbahan. So, kaya ay kanya-kanya mga puluhaton. Ang chairman diya, o yung mga musod, pananglit ka ron, kusina. Kung ay chairman ibutan, ay chairperson ibutan diya. O dagatag mga komitiba, manay igamit ka sa Ginoo para maoy manguna. So, atay mission, ang mission, karon si Pastor Elmer man ang ibutan sa Ginoo nga chairman diya. So, na-sustain ang simbahan tungod ni anak nung paghatag niya og hugma kalipay nga naay manguna. Finances. Ipananginan sa Ginoo ang atong simbahan, MCCSB, mga nagatrabaho, mga naganegosyo, kaya biyakwaan tayo sa office. Diba? Nananin mo ang Biblia, mo na ang iyang ipangayo. So kung di nato na tumanon, amay akong gigon, wala ang history na wala sa Israel. Asahay faithful sila, usahay dili. Pero nagpabilin ang principles, nga kung faithful, iyan aplihan ang tubuan sa langit, tubuan ng panalangin, nga wala yung igong kabutanan sa pagdawat dili. Kung dili ka mo tuman na, di ano faithful, kung panalanginan ka, baka ako na Diyos. Kung di panalanginan ka ba, nga ingon man siya na ang dili matinutanon, tawagon kang kawatan. Ato pa, okay lang ko pastor, waligo, ako magtuman na. Okay, pagkakaroon. So, dili mo pwede mausap tungod kay mo na ang iyong faithfulness nakasalalay ang salihan. So, salamat na Ginoo nga na tungod kay i-bless niya, kunya idala ang tithe and offering at sa balay sa MCCSB o gigamit to extend, no? To expand, to enlarge sa bulaton sa Ginoo o makita na ito. Ganaay na yung mga sakyanan, simbahan, dihip ko na, glass, different Sister B, Sister Vicky, at buhol daw, wala ka man balik ko nun niya, nana. Gusto siya mutila o earphone, pagka-earphone burn out man Sister Vicky. So, usa ka pa na siya, usa ka tawagan na ka ng pagpamatuod niya ang Diyos, nag-bless ang David, kaliwat ang David, usamar na, hindi mo Ginoo sa MCCSB. Okay, second point, ikaduhang punto. God is faithful to protect, no, sa MCCSB. Dini sa atong text and verses 7 to 10. Alam na ko na gibata naman ang kanina. Hisgot diha kung unsa ka higod ang Dios. Hisgot diha gisgutan ni Ethan nga ang Dios naga-protect sa kaliwat ni David o si David mismo gikan sa balod sa dagat. Yang gisgutan din, no?
balod sa dagat o kanang Rahab na higutan niya Rahab. So pag mayroon ka o balod sa dagat, si Rahab, nagkapasabot na siya na ay mga kaaway na gustong mo banish, destroy sa Israel. Sa una para ang kusarong. Sa una para ang kusarong. Ngayon si Ethan, sabi ka mga figurative speech tungkol kay gamit niya ang balod sa dagat o si Rahab na buot mo destroy sa mga katawan sa Ginoo. So meaning, naay kaaway, nagbuot mo destroy sa katawhan sa Ginoo, ang kaliwat sa David. Pero ang Diyos, matiyon anong nga nagaptutik sa ilaha. Hindi yung Rahab dili kung imong tanaw. Dili ni Rahab kung dito sa Joshua dito, babae mo. Katong babae. Pero kini nga Rahab, kung ano siya ditawag ng sea monster o demonic angel. Gamurag iyabang pabaluron ang dagat kunya maoy mo akmag sa Israel. Pero mag-iunana. Pero ito na figurative speech. Ang sayon ang isang ton kaaway na gustong mo destroy sa Israel. So, nagagamit si Ethan o sa hulagway. Ang gamit niya ang dagat, yung tad ko ang balod sa dagat, kaya ang kinaiyan ni Rahab, napoy sa uban, naghingat ko sa kabugba. Yung rod, nakong ayong mananak na paano niya ang dagat. Pero ang principles din ni Ethan, mga kaaway, mga demonic angels, mga forces of darkness na buot i-destroy ang katawan sa Diyos. So, meaning, mga taong gigamit sa kaaway, na buot niyang i-destroy ang iglesia. But, tanaw niyo for 49 years, wala ma-destroy ang iglesia. Sa iglesia, dili na tanang trigo. Ako dihay dili trigo. So naghangyo nga amo lang panguhaon ang dili trigo ingon ayaw kay maapil. Panguhaon lang ang wheat. Ang mga tagbot ayaw kay maapil ang trigo. So paabuton ang tatlong panahon. So kung pasabot na ay nagahuna-huna sa iglesia unsaon nga mudako ang mulaton sa iglesia. O grapoy gawna diya Rahab. Maakoy mo destroy. Mga ganito kung kaaway nga kung pwede palang mawa at mapa ng Israel, mawa sa mapa ng iglesia. O mamapat na sila. Natawag na dapat ang wala makasustain. But God, for 49 years, iyan sustain. Panagbalay mo basa ng sulat ni Ethan, in verse 18, nahimong taming ang Diyos niya, kay ang atong taming, iya sa Ginoo, ang atong hari, iya sa balaan sa Israel. So siya nag-protect ang inyong iglesia. Kaya na kung naisbutan gawin na itong mga sayok no, ng mga pagtulunan sa iglesia na maoy mo wala kayo, mo buntag. Nakita yung iglesia na wala na karon, pero nararagin din. Tungkol sa doktrina na magkatinabot. But thank God, tungkol kay NGCSB, 49 years, iampingan kini sa Ginoo. Pero dito na matingal, anak naman sa Matthew, Kapitulo 24, versikulo 5. Nadagay mo ari magdala sa akong kapalaran, o ipatubula niya ang kadaghan. O ito maalarma ni anak, no? Kay nabuhat na sa Biblia, naghimo o ang murag negosyo ba na binalaan na sa Ginoo. So, pag ako sa panahon na murag patambik ko na niya, rugturuin na ang padulungan. Okay. Ang kamatian-anon sa Ginoo diri sa atong iglesia, PCSB, iabot kini nga tubig. Kadugay sa panahon. Tungod kay nagapromote kita ianang practices nga gitawag ni Pablo, walay balaod na nagakontra niini. Kapatan ang Biblia, nang walay balaod na nagakontra niini. So kanang walay balaod na nagakontra niini is in Galatians chapter 5 verses 22
to 23. And kanuna na nagawali nga mga ikinabuhi nato bunga sa Espiritu. Kung mga kinabuhi ka sa bunga sa Espiritu, ingon si Pablo, walay balaod nga kontra niini, kundi tayo kung kubiro. Pikon ba yung mga bata, very good. Mga maayong tao man ay kamunod mo ba? Mga maayong tao. Ano man kung kita magkinabuhi sa bunga, sa barang ng Espiritu, kung sa daw? Love. Hindi ko na gugma, talipay, talinaw, pailog, ito nga, kaluoy, kaagro, kaayo, kamatiran-anon, pagpugong sa kagalingon, ay, narimemorize na ginawa ko sa kaya. Mauna siya ang ato ginapumot. Kung iyo mo nagiginabuhi, iyo ng Biblia, walay balakod na kontra niya. So, isuray mo na pastor, yes. Sa atong kaugaling puso, isuray good tayo. Pero may mo na siya mo, overflow lang sa iyong kinabuhi if you are filled by the Holy Spirit. No? Tumana sa Episo 5:18, subo na. That is the strongest command of the Bible. Be filled by the Holy Spirit. Diba puno ka sa mga Espiritu, kusang mugawa sa mga practices. Wala yung mga testohanon na wala na itong love, wala na itong kalipay, wala na itong kalinaw. Magdula na tayo. Magdula na tayo, anak. Official na tayo, saan ang bigani? Ganun wala man mo overflow. So, ingon siya, filled sa Holy Spirit, may overflow niya karoon, di iman. Ingon niya, anak. So, meaning, kung ato lang, mga itong doktrina, mga itong gitudlo, so, musulod ta, nag-iingon ni Pablo na walay balakod nga kasupak niini, so walay otoridad na muari dili og paundang ta kung dili magapromote pa noon ipadayon ni tanak. Atong ingon nga tong Rahab ug si monster kaaway nga maoy mo guba sa katawad sa Ginoo sa iglesia mahimong way gahom because we are under protected sa Dios. Kung iya sa kung sa akong idugang na para di masabtan nato na. Okay, ibalo ako ang kitang tanan, we want ang tema karon nga bulan is satisfaction. Gusto tag katagbawan sa kinabuhi. Kunya ako nang i-stress pa kayo sa conclusion na. Kung kaagtag maayo. Ikatulo, asawa ginagsipat. Di siya sa mga daw. Okay, so ikaapat, ikatulo ni ay. God is faithful always even to the end of the next generation. God is faithful always even to the next generation. Ingon ang Diyos na siya matinunanon, mo panalangin, mo protekta, bisan nga ito sa limuan ng mga kaliwatan. Kahit sa verse 1 and 2, mag-awit ako may tungod sa imong gugmang walay paglubad o Ginoo hangtod sa kahangturan. Pinaagit akong baba, ipadayag na ko ang imong pagkamatinunanon ngadto sa tanan mga kaliwatan. Tanang kalimatan. Sa Salmo, disputan natin ito nga thousands of generations, the faithfulness is unto all generation. Psalm 119:20. Pero kana kinuturo po na dito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. The faithful God which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations. So diyan yung makita na ang Diyos kapanalangin sa ato karon for 49 years iya itong ipanalaginan ang simbahan, ang iglesia, ang mga pamilya na nadiri makasigurado kita na ang sunod nato na henerasyon panalanginan po sa Diyos. Wala nga, kuhaan na yung kabalaka kung sa kay kaukuhan na kung anak magkampo mo mag-rapture na sa simana para mawa na ang kabarata. Hapit na rapture. Hapit na rapture tungkol kay pinubahay na mauna nga magkampo na mo, balik na ginusunod bulan kaya para mawa na itong mori na itong mga bata. Pero kung i-extend man sa Ginoo ang rapture, ang iyang pagbalik, madugay pa. Isunod sa inyong alipatakan nga ang Diyos faithful, panalangin gihapon ngadto sa atong mga sunod nga henerasyon. Kaya siya
magapabili. Diba, natay versikulo memorize sa mga bata. Asa naman kita? Jesus Christ, the sinless today. Today. Si Jesus, pabilin ko siya na faithful, hangtod sa natura. Manay, gusto na po i-illustrate, no? Gusto ko nga i-voluntaryo ng isa. Mga lalaki, kung wala man, ibigay lang yun. Ha? Bulit. So, kini nga illustration, akong ipakita sa inyo. Nga kung dili kita puno sa Holy Spirit, ito nang dita. Importante din nga illustration. Tungkol kay, kita nag-isgot about the faithfulness of God. Nga magapabilin hangtod sa karang dudahan mo sa katao kay Kristohanon kung alanganin siya. Mugawas na kung i-shake na siya sa Diyos. Kung Kristohanon maging siya dito. Pag wala ganay pagsulay sa kinabuhi, alangan ilunin mo sa katao. Pero kung abot na mga pagsulay sa kinabuhi, shaking time ang tawagan. Ang Diyos mabiling faithful. Pero ang tao di-shake. Kung si Jesus nasa yung kasing-kasing na naiyon si Jesus, I am a living water. Magpabilin din siyang okay na sa iyang kinabuhi. Let's shake. Shake. O, nungla. Tumori ang mga pagsulay ba? Shaking time sa kinabuhi. Mubuto. Ang dili Kristohanon mubuto sa iyang kasakop. Kung nag-iyaw na istoryahan, mausap na, sakit na. Okay. Abli, patungkol diha. Kaya sigurado kumubukal na. Ako din yung inom makasili. Bukal. Kung naging mo kasing-kasing dili living water ang naagla, dili si Jesus. Makatagkok. Kung isik ka sa imong kinabuhi, manggawas ng mga istoryang makapandol na. Tungkol siya ka na puno sa pride, puno sa hatred, puno sa fear and worries. Pero ang Diyos is still faithful. Kung saan mo shake, living water pa rin. Si Jesus is living water pa rin. Kung nagusto na kung isulod sa imong kasing-kasing si Jesus, tinunanay. O makatagbaw ang tubig. Ang coke, makadilabik. Salamat ka. Drink the living water. O matakdan ka sa faithfulness of God. Muna'y akong ampo ng tanan nakita aning illustration murikin sa panguna-una. Si Jesus akong gikinahanglan sa matagdutlok sa atong ginagawa. Let's receive this today and forever. Yung mga ano man po, hindi mo ko amot ng usay ganahan mo malata, usay ganahan, ibukal ka. Buk ang isulod sa inyong kasing-kasing, not living water. Ngayon si Jesus, ikaw sa babae, kung inom ka lang aning atong i-offer na living water, hindi na kamabalik din ang mga sigit ka buk. Kaya siya na. Pero karoon kung saan naman si Jesus, kung saan naman i-gibihin pagkayag ni Holy Spirit. When if you accept Jesus as Lord and your Savior, ang tinuod ni Ana, it is the Holy Spirit na imong gi-accept in the name of Jesus na musulod sa imong kinabuhi na ginom na kaaning living water. Pag i-shake ka sa mga pagsulay, katawa ka niya. Magapangalayod niya. Pero ang alanganin, i-shake na dahil ang gawas pa. Makapandol na.
So inapunta, ini nga itong pagmalandong pag-celebrate nato sa ika-40 na ka tuki. Kita natin kamaturan. Yang faithfulness sa Ginoo nagapadayon ng tugaron, hando na itong sunod ng kaliwatan o matakdan tani anak if we continue to live the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit naman di Jesus ron, ni kaya naman diya para toong sa amahan. The Holy Spirit na karon na kung i-accept ng puyo sa ato, we need to walk the power of the Holy Spirit. Wala na. Hayahay na ang pagpangalagad sa Ginoo kay hindi na matandog bisan kung sa puyong-puyong. Matandog ta. Kay manindog ta o mag-aampo ta. Halang ko, dalay ko na mong amahan, Ginoo. Nagababilin ka na matiyot-anon sa una ang pagkaroon. Nakita niyo mo Diyos sa mga katauhan na nangitag sa tagbawan. Pero wala sila kita katagbawan sa kwarta, sa bahan, sa dumog, o sa sensation. Kaingon si Solomon, the whole duty of man is to serve the Lord. Ikaw ang makatagbaw, Ginoo. Kami usahay ang katanaw sa ang kaugalingon nga unfaithful. Pero kami, kun, pubutan namo na harian mining kung magalakaw dyan sa dohong sa Balang Espiritu. Pusang maging faithful kami sa imong mga buraton. Lord, faithful ka man sa iglesia for 49 years. Kung sa kini ka, imailhan, ikaw faithful hangtod sa panahon nga ikaw mubalik ang Panginoon. Salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus, mo kinyang tulong. Amen. Okay, balik tawag dito.